bawat isa. Praise God that we are here to worship the Lord. Amen po. Now, as we are coming to the edge of the year 2025, siyempre, iba po excited na to welcome the new year. At ano po ang madalas nating pagbati sa bawat isa? Di ba? Pinagpalang o kaya naman masaganang bagong taon. Di ba? At kadalasan, pag sinasabi natin yon, ang iniisip natin ay isang maraming pera, tagumpay sa negosyo, maraming achievements, maraming mga recognition na matatanggap. Pero sa totoo lang, hanggat hindi natin alam yung tamang batayan ng totoong tagumpay, hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng tagumpay. There must be a standard. Hindi pa pwedeng, pinagpala ako nitong taon na to. Paano mo nasabi? Di ba? Paano mo nasabi? Ano yung pinaka naging standard mo? Ano naging batayan mo na nasabi mong pinagpala ka nga o naging masagana yung iyong taon? Kaya maraming tao, for example, iniisip nila matagumpay sila, pero hindi naman maliwanag sa kanila ano ibig sabihin ng tagumpay. Na importante kasi alam natin ano ba yung tagumpay para sa akin at ano ba yung tagumpay talaga sa larangan ng pananaw ng Panginoong Diyos. Kasi sa marami, maaring tagumpay sila pero deep within their hearts, they're empty and they have no clear understanding of what it really means. Di ba? Kaya isa lang halimbawa lang, kung hindi maliwanag ang ating misyon sa buhay, sigurado ko punong-puno tayo ng konsemisyon. Tanong niyo sa sarili niyo, tanong niyo yung katabi niyo, may konsemisyon ka ba sa buhay? Marami ka bang konsemisyon na nararanasan? Ngayon, linawin mo, bakit? Baka wala kang maliwanag na misyon. Di ba? Kaya ngayon, gusto kong tanungin sa inyo to ng mas malalim pa para maintindihan natin, kanino ka ba talaga bumabangon? Diba? Kanino ka bumabangon? Yung baga tuwing ikaw ay gigising sa umaga, ano yung pinakadahilan mo kung bakit ka talagang meron kang siglang bumangon? Kahit walang kape, kahit walang Nescafe, ganon. Yung parang, yes, ito yung dahilan ko ba't ako bumabangon. Masaya ako. Kasi alam ko, naalala ko nung bata ako, natanong kay tatay ko, Tay, saan ka pupunta? Maghahanap buhay, anak. Ang tagal kong tinatanong, mahanap buhay? Ang tagal niya nang ginagawa yun. Kailan niya kaya mahanap yung buhay? Di ba? Hindi totoo. Tanong ko sa sarili ko, tinatanong ko sa tatay ko yun, tinatanong ko sa sarili ko. Kaya ngayon naintindihan ko na what it means to live. Kaya pag tinatanong naman ako, saan ka pupunta pa? Magbabahagi ng buhay. Nakuha niya yung difference? Kasi nga mas maliwanag kaya may excitement. Meron kang dahilan ng pagbangon. Kaya ngayon, yan pong ating pag-uusapan. Para maintindihan natin lalo, ito na ikwento ko na to sa inyo pero ikikwento ko na rin ulit kasi baka nakatulog kayo ng mga panahon na yon. Meron po isang na nag-konsyerto. Actually, hindi konsyerto. Ito ay recital ng piano. Ang ganda talaga ng pagkatugtog. Sa simula na, talagang, alam mo, yung bawat tiglada ng piano talagang dinig na dinig. And right, yung pagtapos ng pagtugtog niya, talagang, yung ending niya talagang nag-fade na yung note and everybody was mesmerized at tumayo talaga lahat, standing ovation, palakpakan, talaga sigaw, ganyan sila, sigaw, tuwa sila. Tapos, pero yung mukha ng pianista, parang walang kasaya-saya, parang punong-puno ng takot at punong-puno ng kaba. Sabi niya, tumakyat yung pinsan, Insan, grabe, congratulations, sabi niya, bakit hindi ka masaya? Parang you feel so unsettled. Sabi niya, kasi yung matanda sa harapan hindi siya, bata pa yan yung matanda sa harapan hindi tumayo, hindi ngumingiti. Ano ngayon, isa lang yan, huwag mo pasinin yan. Hindi mo naintindihan. Siya yung teacher ko. Siya yung mag-grade sa akin. Pag hindi ako pumasa, walang kwenta yung palakpak ng tao. You know what I'm trying to say? Kaya nung tumayo na yung mama at nag-thumbs up, wow, biglang panatag na yung kanyang puso. Yan ang dahilan kung bakit sa maraming tao ngayon, they're too tired in life. They're too tired. Hindi naman sana problema yung pagod ka sa katawan. Pero yung pagod ka pati sa espiritu, sa emosyon, sa isip, yun ang nakakalungkot. Kapag ganoon, ibig lang sabihin, we are living with a wrong applause. Iba yung hinahanap natin ang maling palakpak,
Marahil hinahanap natin ng palakpak ng mga boss natin, palakpak ng mga tao na hindi naman tayo pinakikialaman, palakpak ng algorithm, ng likes, di ba? Sa kagustuhan mong ma-like yung mga pinopost mo sa Facebook, dahil walang nagla-like, naglagay ka ng maraming Facebook account para ikaw lahat nagla-like doon. Pero kawawa ka naman. Kakagustuhan mo lang magkaroon ng likes na tignan. Pero alam nyo, nakakalungkot, ganyan ng maraming tao. Hindi maliwanag sa kanila sino ang kanilang dapat ipamuhay. You see, friends, ito tatandaan nyo, in the world that lives for self, the people of God, the true people of God, live for the pleasure of the Father. No? Kaya sabi ni Paul, kahit pagod na pagod ako physically, yung aking inner life, laging sariwa, laging nare-refresh. Why? Because I focus not on the temporary things, but on eternity. Yung bagay na hindi mamamatay at hindi walang hangganan. Kaya sa atin po, tanungin natin sarili natin, para saan ba? Kasi tingnan niyo po, karamihan, nakikita ko lang sa story, sa mga hindi ko maintindihan, anong saysay ng pagpapakita mo ng sayaw mo? Ng mga damit na, ang lamig-lamig para ka nasa beach. Yung mga ganun. Parang, mga supposedly Christian ito. Ano yan? Parang lahat na lang, ganun pa. Parang, ano yan? Parang, hindi masamang magsayaw, pero what's the point? You want to be known as entertainer? There's nothing wrong about being known as an entertainer, but for what? For what purpose? Yun ang tanong. Kaya this afternoon, we will be focusing on, as we welcome the new year, live for God's pleasure. Diba? Kung gusto mo talaga matuwa at tiyak ka na maayos yung kinabukasan, live for the person who lives for eternity. Live for the person who owns the whole world, who owns the heavens and the earth. Kaya nga, live for His pleasure. To some, they don't understand. Ano bang ibig sabihin yan? Now, to summarize our discussion, when we say to live for God's pleasure, maging sa Bible, for example, ilan sa inyo, nabasa nyo na yung buong Bible? Just this year din, nakabasa kayo yung buong Bible. Praise God, out of, ilang libo tayo dito? At least meron 3. Now, hindi ko kayo iniinsulto if we were not able to read the whole Bible. Pero isipin nyo mabuti ito. No? Kaya minsan wala tayong excitement to read it and to finish it. Kasi wag nating basahin para matapos. Wag nating basahin para mag-increase yung ating knowledge. Kundi basahin natin to know God. Learn to read to know God. Yung pag nagbabasa ka ng liham or message, don't just read the message. Try to understand and know the writer. Ay, ang galing niya magsulat. Iba siyang mag-isip. He's so deep. Mga ganun ba? Hindi yung, ano ba ito? Mali grammar. Hindi, minsan mali yung grammar, pero ang lalim na sinasabi. Get to know the person. At hindi lang yon, the more the more you get in love to that person. Hindi ko ginagamit yung fall in love kasi sa Panginoon Diyos, hindi tayo, parang wala tayong control na in love tayo. We get to know kasi yung pagmamahal na to, hindi to parang na wala kang control, no? Na nalaglag ka na lang. Desisyonan mo na to. Nagdesisyon ka dito. Kaya as you get in love with God, gusto mo siyang ibahagi sa lahat. Yung para bagang so proud na kung ikaw yung nagdesisyon na ito na yung buhay ko, ito na yung papakasalan kong babae. Gusto mo pagmalaki, ito yung asawa ko, ito yung mapapakasawa ko. You're so excited to tell everybody. Ilalagay mo sa story, ilalagay mo saan. Di ba? Kasi you want everybody to know, ito yung babae sa buhay ko, o ito yung lalaki sa buhay ko. Nakuha po? Kaya you have to share it, to share God. Not only to share God, but you know for a fact that you live for God. Kaya naman alam mo kung bakit mo gustong bawat isa baka alam nito. So anong ibig sabihin yan? Now, let's start with read to know God. In other words, read the Bible to know God. Kung napapansin nyo, yung binasa natin sa 1 Peter, nung panahon na sinulat ito, they were being persecuted. Hindi lang sila na-persecute, they are on the verge of compromising and giving up their faith. Kumbaga, ito ba yung parang I did not sign for it. Parang ganyan, I did not sign for this kind of life. Ayoko nito. Bakit ang ganito yung buhay namin? Yan. So ito yon. Basahin natin. Tingnan ha. Therefore,
since Christ has suffered in the flesh, arm yourself also with the same purpose, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Now let's continue. So as to live the rest of the time in the flesh, no longer for the lust of men, but for the will of God. Sa madaling salita, sa mga nalalabi pang panahon ko, hindi na ako mabubuhay para sa pita ng aking laman o ng aking kagustuhan, kundi para sa kalooban ng Diyos. At tinuloy niya, sabi niya, for the time already past is sufficient for you to have carried out the desire of the Gentiles, having pursued a course of sensuality, lust, drunkenness, carousing, drinking parties, and abominable idolatries. Kung magiging honest lang tayo, totoong-totoo to nung nag-celebrate ng Christmas. Hello? Di ba? And they were saying, oh, the reason of the season is Jesus Christ. Pero yung kanilang mga ginagawa, hindi naman para kay Jesus. Di ba? Nakakalungkot, ano? Pero totoong nangyayari to. Now, tingnan niyo po ha, isa-isahin natin. Therefore, pag nagbabasa kayo ng Bible, pag may therefore, there is something there for. Okay? Ibig sabihin, meron siyang binabanggit sa una para sabihin niya, dahil dyan, si Jesus nag-suffer din nung nagkatawang tao siya. Yan sasabi niya. At sabi niya, kaya naman, I'm telling you, arm yourself. Alam niyo yung hamon ng arm yourself? Parang kayo rin, maghanda kayo, parang gera ba? Parang gera, maging handa kayo, maging intentional kayo na maghanda. Dapat preparado kayo. Bakit? Kami niya, with the same purpose, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Now look at this. Sa mundong ito, we always want comfort. We always want comfort. Kaya nga, have a blessed New Year. Have a prosperous New Year. Ang assumption, ang gusto natin mangyari, gusto ko masagana talaga yung taon ko. Pero sa totoo lang, this year, na dadating sasalubungin natin, hindi lang matcha-challenge yung comfort natin. Ang matcha-challenge yung allegiance natin sa Diyos. Ulitin ko ha. Hindi lamang yung comfort ang matcha-challenge sa atin. And you know that. Pati ang ating katapatan sa Diyos, hahamunin. How far can we go? And I'm telling you, it's not about our commitment, but our relationship with God. Hanggat hindi maliwanag sa atin what it means to live, hindi tayo tatagal. Are you following? Now, tingnan nyo, sa mundong ito, we always hoping everything will become better. Kahit na bagong technology, bagong mga inventions, pero gumanda ba yung mundo? Iniisip natin, pag meron ng microwave, dadali ng buhay. Dumali ba talaga? O dumami yung ginagawa? Iniisip natin, kapag ka nagkaroon ako ng television, marirelax na ako. Narelax ka ba talaga? Ha? Lalo na pinanonood mo, puro nakakatakot. Hindi nakaka-relax yun. Parang, sa totoo lang, lalong-lalo na, iniisip mo, pag may aircon na, giginhawa ang katawan, makakapahinga ng mabuti, yun ang hindi ka pa nagbabayad ng kuryente. Hello? Nakuha ninyo? Kaya minsan iisip natin, everything will become fine. Ang problema, everything is becoming worse. Sa traffic, inisip natin, pag may NCAP na, gaganda na yung daan. Ay ano yung mga driver dito nuna? Tumino sila sa paggawa ng paraan na hindi mabasa ang kanilang plate number. Ang galing talaga ng Pinoy. Iba? Na hindi na yung sabihin, habang feeling natin gaganda yung buhay, lalo namang nagiging entitled ang tao, kung saan lalong nagiging sakim ang bawat isa. And life is not getting better. And ang Biblia lang ang nagsasabi, come on, prepare yourself for the worst. Don't think of life getting better. But I'm telling you this, the moment you overcome this temporary challenge that you're facing in life, there is something wonderful prepared and stored for you. Yun ay kung kilala mo si Jesus. Nagkakaintindihan? Kaya nga, kung meron mga excitement sa buhay natin, eto, tinan nyo si Jesus.
Sabi niya, arm yourself with the same purpose. As if Peter was saying, have the same mind of Jesus. Because he was suffered in the flesh, has ceased from sin. Hindi na, yung sin kasi, ano yan, sa gisag ng pagiging makasarili. Yung sin, laging makasarili, laging iniisip niya, sarili niya lagi to satisfy his or her desire. Pang sarili lamang. At hindi lang basta desire, over-desire. Kasi hindi naman masama yung desire Pero yung over-desire, yun masama yun. Kasi wala nang control yun The Holy Spirit alone can stop us from over-desiring. No? Kaya nga ang tawag niya sa Greek epithemia, yung sobrang pagkahangad. Kaya pag sumobra, talagang hindi na siya nakakabuti kasi it is in the flesh. At sabi niya, and since you are no longer running after these things of the flesh, tumigil sa kasalanan, somehow, para kang going against the tide. No? Para kang nagka-counterflow. Pag nag-counterflow ka, hindi madali yun. Talagang mas mabigat yun. Kaya madaling magtapang-tapangan if everyone is going along with you. Pero if you're going against, ibang usapan yun. Doon lalabas, talaga bang matapang ka. Di ba? Kaya dito yung challenge na yun. Now, tingnan niyo po Tingnan niyo po. Bakit importante yun that we have the same mind of Jesus Christ? Same purpose, same understanding of suffering, because what shapes our thinking shapes our living. Are you following? Kung ano yung laman ng isip natin, yun din ang uhubog sa ating pamumuhay. So in other words, what shapes your mind shapes your life. Nagkakaintindihan? Yun ang dahilan kung bakit we need to understand ano yung purpose ni Jesus. Ano yung isip ni Jesus. For example, when Jesus suffered, remember, therefore, atras tayo. Ano ba yung isip ni Jesus when He suffered? And He wants us also to understand that so that we may have the same purpose. Ang sabi niya, for you have been called for this purpose. Since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps. Diba? Bakit importante yun? Una, hindi na maiwasan ng suffering. Okay? Pakisabi sa katabi mo, magdurusa ka din. Huwag mo na sumpain. Hindi natin maiwasan yan. Whether you like it or not, mayroong pagdurusa. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano, but mayroong pagdurusa. Di ba? Pagtingin mo lang sa katabi mo, oo nga. Hindi. Joke lang. Balik tayo dito. Sabi niya, but, even if we do suffer, huwag kang magkasala ha. Bakit? Who committed no sin. Nagpakita na example si Jesus. Nor was any deceit found in His mouth. Hindi siya nagsinungaling. Kasi ibang tao, para maiwasan ng pagdurusa, magsisinungaling. Sabi niya, and while being reviled, habang siya inaabuso verbally or iniinsulto, He did not revile in return. Kasi pag ininsulto tayo, bawi tayo. Hindi pwede yan. Tama? But Jesus Christ gave us this example. And when He kept entrusting, paano niya ginawa yun? He uttered no threats. Kasi kung meron ka namang kakayanan at kapangyarihan para sirain yung kalaban mo, takutin mo na. Jesus had that kind of power. Kaya niyang tawagin ng legions of angels to destroy the enemy. And just imagine, one angel can destroy 150,000, 700,000, 500,000. Sobrang makapangyarihan ito. But He did not do it. Bakit? Tingnan niyo sabi niya, ang ginawa niya, He kept entrusting Himself to Him who judges righteously. Ang isip niya, ano man ang gawin nila, hindi ko sila papatulan kasi nagtitiwala ako sa tatay ko. Now listen, hindi ka magtitiwala sa isang tao na hindi mo kilala. Nagkakaintindihan? Hindi ka magtitiwala kahit kanino na hindi mo alam anong kanyang kapasidad. But the mere fact that Jesus knew His Father well, He entrusted Himself to God. Kaya nga, whenever we study and read the Scripture, if you want to understand the mind of Christ, go back to His Word. Kasi doon mo maintindihan, ito yung layunin ni Jesus, ito yung puso ni Jesus. Sample lang ko kayo. Anong cost ng suffering ng maraming tao? Hindi persecution. Kahit tayo mga Christians, hindi persecution. Kasi isip natin, persecution ito. Hindi necessarily persecution. Alam niyo kung sino? Kung sino pinakamalapit sa inyo? The person closest to you hurts you the most. Di ba? Yung iba hindi makatingin dahil asawa niya yun para siya na stiff neck. Hindi, sa totoo lang. Sino makakasakit sa inyo? Kundi yung mga
kasama natin sa trabaho, mga kasama natin sa eskwelahan, kasama natin sa bahay. Yan ang mga nakakasakit sa atin. Ang galing ng Diyos. Alam niyo ba na sinabi niya to? Tingnan ninyo ha. Pagpunta niyo ng chapter 3, look at the words. In the same way. Di ba? In the same way. Sabi niya, in the same way. Katulad ng ginawa ni Jesus. You wives, aba, asawa ka agad at tinukoy. Mga babae. Kasi sakit ng ulo mga lalaki. Kasama na ako doon. Hindi, sa totoo lang. Kayo mga babae, tingnan niyo ha. Agad-agad, be submissive to your own husband. Naku po, submissive. Sino mga babae dito? May asawa? Alam nyo kung gaano kahirap mag-submit sa mga lalaking feeling nyo hindi marunong mag-isip. Feeling nyo yun. Ano ba to? Hindi nag-iisip to. Paano ko magtitiwala rito? Di ba? Kaya ang buhay namin gulo-gulo. Kung hindi pa ako nagtrabaho, kung hindi pa ako nag-isip ng negosyo, wala na kami kinabukasan. Naintindihan niyo yung sabihin? Narinig ko sa mga drama yan eh. Kaya sabi ng lalaki ko, pero be submissive. Yung nga matinong lalaki, hirap na sundin eh. Lalo na, sabi niya, so that if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives. Imagine ninyo, hindi nagtitiwala sa salita ng Diyos. So ano magagawa ng lalaking to? Mandaya, mambabae, manlalaki. Naintindihan niyo yung sabihin? Mambugbog. Paano ako magsasabit sa ganyan? Kung hindi ka nagtitiwala kay God, kaya sabi niya, just as Jesus entrusted himself to the Lord, because it's unjust, it is unfair. Pero tiwala kay Lord, Lord, yung asawa ko binibigay ko na sa inyo. Malay mo kunin agad. Partially. Parang ganito. Sorry medyo nag-ano ako. Kasi baka makatulog kayo eh. Pero, isipin niyo mabuti. Ang hirap mag-submit kung wala kang Diyos sa tatakbuhan. Di ba? Halimbawa, niloloko ka ng lalaki. Iba ang mo'y pagdating. Ang tanong mo, saan ka galing? Yung tanong na saan ka galing, hindi naman yun, inaalam mo kung saan sa galing eh. Alam mo na kung saan sa galing. Ang gusto mo malaman, anong gusto mo? Away? Di ba? Ang gusto mo, kailangan, nasaktan mo ako, sasaktan din kita. Ano sabi ng Lord? Hindi niya ginagantihan. Kasi bakit? Kayang gantihan ng Diyos. Pwede mo dahil, Lord, yung asawa ko, hindi ko na talaga siya kayang baguhin eh. Talagang nagkamali ako, at siya nagkamali siya, ito na, malala pa siya eh. Kaya Lord, ano gagawin ko? Lord, ibinibigay ko na sa inyo. Alam nyo, kung sasabihin, Lord, ayoko naman siyang laging wala sa bahay eh. Malay mo, bigla lang, kapag salubong mo pa lang, sweetheart, kumain ka na, nagulat, na-stroke, yung di naalis ang bahay yun. Hindi. Huwag naman mangyari agad. Kahit bukas na. Pero, the point is this, our God is so powerful. He can change the hearts of men. He alone can change the heart of men. And sa totoo lang, mga lalaki, huwag kayong magpapakasiguro. Baka yung pag ang babae, yung asawa nyo, lagi nakangitit, lagi pinagsisilbihan. Baka kinukulam kayo sa Panginoon Diyos. Dinadala niya kayo, Lord, itong asawa ko, habang ikay natutulog, nilalagyan ka ng langis sa noo. Ang sabi niya, Lord, bulagin mo siya sa mga bagay na masasama. Di ba? At magugulat ka na lang kung how the Lord will work in your life. Nakakaintindihan? Hindi mo yan magagawa kung walang Diyos na nakikita kang mas makapangyarihan. Kaya minsan kinukuha natin sa sarili nating kamay. Minsan dinadaan natin sa pagsisinungaling. Dinadaan natin sa pananakot. Iiwanan na kita. Hindi nakot. O di sige. Natuwa pa. Nakamayari ka. Di ba? Walang ganon. Hindi mo kailangan takutin. Anong galawin mo? You entrust yourself to the Lord who judges righteously. Hindi siya natutulog. Are you following? No, akala nyo ba lalaki lang? Pati babae. Tingnan nyo you husband. Tingnan mo. In the same way. Kaya laging nilalagay yung in the same way. Kasi ang example kay Jesus. In the same way, live with your wives in an understanding way. As with someone weaker since he's a woman. Now, alam nyo po ba? Kung napapansin nyo lang, ang mga lalaki sa totoo lang, kasama si Paul huwag kang magkaroon ng sama ng loob sa asawa mo. Kasi ang mga babae kakaiba. Talagang they always think na yung mga lalaki hindi ganun kagagaling. Kaya tinuturuan sila sa lahat ng bagay. Pinapansin ang kanilang pagsubo ng pagkain.
ba't ka diyan sumubo? Pinapansin pati pag-flush ng toilet, ba't ka diyan mag-flush? Pinapansin pati paghugas ng plato, hindi ka niya maghugas ng plato. Lahat na lang, parang wala siyang tamang ginagawa. Ngayon, kung magre-react ka, sasama ang loob mo, at ano kala mo sa akin? Pangit eh. Hindi ganun eh. So, yun lang, tatakutin din, hindi. You trust God. Paano? Siya lang ang magbibigay sa'yo ng pagkaunawa sa babae. Alam mo, una-una, kaya naman ayaw niya na may mga tulo eh. Hindi mo ba napansin, siya yung lagi naglilinis. She wants the place to be clean. For whom? For all of you to be healthy. Di ba? Bakit kayo pinapansin lagi ang iyong kasuotan? Ang iyong kasi she wants you to be perfect. Ayaw kanyang mapahiya sa iba. Nobody else can care the way she cares for you. Di ba? Ibang tao, wala silang pakialam sa'yo. Kahit marami ka ng balakubak dyan. Hindi lang papasin, asawa mo, hindi lang balakubak ang kinukuskos, pati ulo mo. Ano ba? Sa sobrang paghahangad nila na huwag ka mapahiya. But you will never understand that unless you are looking at God and seeing the very grace of life, a grace that God provided you. Hindi ka rin mabuting tao and yet God loves you as you are. God took care of you. God saved you. At doon mo lang marirealize, Lord, kung hindi dahil sa inyo who suffered for my sin, in order for me to be saved, wala akong pag-asa. And don't ever think that we're better than our wives. Kaya doon nahuhulog ang maraming mga tao, mga lalaki. Kasi isip nila, though they want respect, iniisip nila, Lord, I respect you more than I respect myself. Nagkakaintindihan po. Now, tingnan nyo ha, hindi natapos doon. Tinuloy niya pa. Sabi niya, to sum up, ibig sabihin, covering all kinds of relationship, all of you, be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit. Lahat yan imposible without God. And not returning evil for evil. Kaya bakit may mga road rage? Nagkagit-gitan lang. Hindi yung payabangan. Di ba? Na-insulto. Babawian ng insulto. Kasi yun ang normal. Pero sabi ng Panginoon Diyos, without knowing Jesus, the way He suffered, not having the same purpose, the same mind, we will return evil for evil. But because we have the same mind of Christ, hindi natin gaganti. But instead, giving a blessing. Sabi niya, for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. Bakit kamo? Kaya, ba't ko gagantihan yan? Alam ko namang sa langit ako pupunta. Kawawa naman yung buhay niya. Yung kaligayahan niya, panlupa lang. Kawawa naman yan. Naunawaan po? Andiyan pa ba kayo? Kaya alam niyo, maraming hamon na darating sa taon na ito. And I pray, ngayon pa lang pinagpe-pray nyo na, huwag magluko ang inyong asawa. Na ibalik sila ng Diyos. Na kahit yung, Lord, huwag naman pong yung asawa ko maging masyado mapagturo. Naku ha, sabihin nyo sa Diyos, yung mga fears natin, yung mga bagay na concerns natin, dalhin natin sa Diyos. As we get to know God, He is concerned with your relationship. He's concerned with your family. He's concerned with your work. He's concerned with the way you deal with people. Because nobody becomes successful without knowing how to relate. Sikreto, gusto nyo magtagumpay? Relationship, relationship, relationship. Kaya ang turo ng Diyos, relationship. Because we trust the God of love. Amen? Kaya yun ang ating inaasahan. Now, tingnan niyo po ba ang amazing part? Tinuloy niya pa, kaya sanctify Christ as Lord in your hearts. Always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Kumbaga, kapag ba't ganyan ka pa rin sumagot? Hindi yung, kasi wala kang faith, ako meron. Hindi ganun. Walang gentleness dun eh. Dapat nandun yung idea na, Lord, grasya talaga ng Diyos eh. Tinuruan ako ng Diyos. Sa totoo lang, hindi ko rin man din kaya. Magagalitin din ako. Kaya lang, sa biyaya ng Diyos, pinapaalala niya lagi sa akin na, siya mapagpatawad. Kaya ako rin dapat maging mapagpatawad. Because I live no longer for myself, but for Him who died and lived for me. Are you following? Kaya ito yung amazing part dito. Kaya sabi niya, and keep a good conscience so that in the things in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ will be put to shame. Tingnan niyo pa, ito pa yung challenge. For it is better if God should will it so that you suffer for doing what is right rather than doing what is wrong. You mean to say, I may also suffer even with doing what is right? Yes. But if we react or respond
according to our calling from God, God is pleased. Kasi nga, we live for His pleasure. Kaya wag na wag tayong magre-respond ng hindi nakakatuwa sa Diyos. Kasi siya yung kakampi natin eh. Kung siya pa yung makaaway natin, yari tayo. Wala tayong kalaban-laban. But if God is with us, who can be against us? Pag-isipan niyo. Are you following? Pakisabi mo sa tabi mo, sino ba kakampi mo? Are you living for His pleasure? Pakikalabit mo. Iba, hindi siya nakatingin sa Facebook eh. You know, are you living for His pleasure? Nagkakaintindihan tayo. Kayo, magkagalit ba kayo? Sabihan mo. Baka makatulog yan. Kayo rin, di ba? Nasabihan mo na, bubuti naman. Di ba? So, importante po yan. No? Tingnan niyo po ha, hindi natapos doon. Look at this. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous. Can you imagine si Jesus dying for the unrighteous? And sabi niya ganoon, to bring you to God. Sa totoo lang, no matter how hard we try, na maging katanggap-tanggap sa Diyos, kung hindi dahil kay Jesus, hindi matatanggap ang ating mabubuting gawa. Walang saysay lahat nitong pagpapagal natin. Kasi kung hindi dahil kay Jesus. Katingnan niyo po, kasi sabi niya, He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Kumbaga, even Jesus suffered. For what purpose? Hindi para sa kanyang sarili. Imagine, iniwan niya yung comfort ng heaven. Para ano? Para makaranas tayo ng pag-asa ng kawalang hanggan. Sa totoo lang, ang hirap isipin ng walang hanggan, no? Ang hirap isipin na buhay natin dito lang. Pag-isipan niyo mabuti, ha? Kuya, anong pangalan mo? Ikaw. Anong pangalan mo? Oh. Now, imagine niyo halimbawa si Jong Min. Tama? Si Jong Min, nangangarap talagang maging bilyonaryo. Hindi through flood control, kundi sa isang maayos na trabaho. No? Etong si Jong Min, imagine nyo lang sa edad na 21, multi-millionaire na siya. Konti na lang, bilyonaryo na. Konti na lang. Ngayon, trabaho, umabot, 25 years old, bilyonaryo na. Ngayon, nag-asawa, ang ganda-ganda ng asawa niya. Ngayon, ito, katabi niya, ano pangalan mo, Iho? Yung naka-True Life na itim. Si Len. Itong si Len, driver ni Jong Min. Driver niya. Ito nakapag-asawa. Ang ganda na pang-asawa. Kamukha ni, sino bang paborito mong artista? Wala akong kilalang artista eh. Ay, kamukha lang naman. No, okay na rin, kamukha na lang. Kamukha ni Heart Evangelista. Ayan, ganon. Ang ganda. Ito. Tapos itong sayaman niya, yung bahay niya, yung kanyang bahay, maliit lang, mga 5,000 square meter, floor area. Ganun lang. Tapos yung lupain, malaki, nandun, mga 2 hectares, developed land. Tapos ang dami niyang kotse. Sabihin mo lahat ng kotse, meron siya. May payong pa. Tindi. Lumit eh, yaman eh. Di ba? Ang problema, sa edad na 30, nagka-cancer. Sa sobrang stress ng negosyo, nagka-cancer. Stage 7. Para siguradong patay. Kasi pag stage 4, baka makarecover pa eh. Walang stage 7, pero ano lang yun, joke-joke lang natin. So, in other words, talagang patay na to. And sure enough, namatay siya at age 30. Pag-isipan niyo mabuti. Ito nga yung babae, inayos yung mga ari-arian, yung transfer, at lagi niyang kasama si Len. At di naglaon, nagpa-selfie sila, at sila'y naging sila. At sabi ni Len, ang ganda ng iniwan ni Sir. Now, isipin nyo, anong saysay ng lahat ng pinagpapaguran natin kung walang eternity? Think about it. Yung buhay sa lupa, useless. Ang pagmamalaki mo lang, puro hirap. Paano ka bumangon? Paano ka nakabawi? Pero at the end of the day, wala rin pala kung walang eternity. Kaya if we're not living for the right cause and for eternity, anong klaseng buhay meron tayo? Ang lungkot. Kaya nga, ito si Jesus Christ, He was so concerned that He was willing to give up the comfort of heaven to give us that hope. Di ba? Kaya tingnan nyo, ang bait ng Diyos, dahil sa Kanya, ano nangyari sa atin? Sabi niya gano'n, tingnan nyo ha,
so as to live the rest of the time in the flesh, no longer for the lust of men, but for the will of God. Kasi alam natin na we cannot live, we can never be welcomed in heaven kung hindi tayo nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, depart from me, I never knew you. Only those who do the will of the Father will come and enter. Kaya importante yung sabi niya, now, God has given us the freedom to what? To do the will of God. Alam niyo kung bakit? Ang isip ng tao, ang freedom, yung magagawa mo yung gusto mo. Hindi ganun. Yung freedom is for us to live according to our design. Pag-isipan niyo mabuti. Kung yung isda, at magkaroon sabi niya, gusto ko na maging malaya, umalis sa tubig, tumalon, pumunta sa lupa. Hindi siya magiging malaya sa lupa. Hindi siya magiging masaya kahit anong gawin niya. Anong gagawin niya? Pagdating pa lang sa lupa, wala na yan. Mamamatay na yan. Pero pag nando siya sa totoo niyang lugar, kasi yun ang kanyang nature, sobrang saya niya sa tubig. Nagkakaintindihan? Kaya maraming tao ganun isip na, I can do this, I can follow my lust. But in reality, you're not designed for that. Kaya karamihan na pumapasok sa ganyang buhay, seemingly happy, but deep within, they're so empty because they are not designed for such. Nakuha ninyo? Kaya ito ngayon, God is giving us once again, bring us back to our original design. Kaya tingnan nyo ha, ang idea ng Panginoon Diyos, kami niya, huwag na kayo magpatuloy sa nakaraan ninyo. Kasi tama na yun. Naranasan nyo na yun. Kung matino kang tao, alam mo it was empty. Alam mo it will never satisfy you. Alam mo it only causing you more pain in life. Yun ang sinasabi niya rito. Kaya sabi niya, I'm not condemning you about your past. I'm giving you hope for the future. I'm telling you this is your new hope. Now, ito po, tingnan nyo, anong mga yan? Sensuality, passion, drunkenness, orgies, drinking parties, lawless idolatry. Sa totoo lang, hindi siya masaya. Pero ang bait ng Diyos, binibigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Paano? Tingnan nyo. For you have been born again, not of seed which is perishable. Naisilang ka, you have given a new nature. Isang bagay na hindi na masisira. Sabi niya, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. Bakit importante yung Word of God? Naalala niyo, all Scripture is God's breath. Naalala nyo? Sa 2 Timothy 3:16? Now, alam nyo kung gaano ka-importante yan? Kasi yung Word is life. Kaya sabi ni Jesus, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And in Him is life. And He is the light of the world. Kasi yung Word at saka yung buhay, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kaya nung kinreate ng Diyos ang tao, He breathed on them. Tama ba? Naalala nyo? So they were given life. Yung ginawa sa lupa, naging tao, hiningahan. Kaya nga, man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya nung tao maibalik, ma-realize sila to go back to the Word. Kasi tinan nyo ha, anong challenge sa Lord? Don't eat the fruit of the knowledge of good and evil. Ano sinasabi niya doon? You listen to my words. Listen to my instruction. Don't believe yourself. Don't listen to yourself. Sa akin ka magtiwala. But man chose not to listen to God, but they chose to listen to themselves. Kaya death came in. Naintindihan niyo po? Kaya ito ngayon binabalik ng Lord. Gusto ko kayo maibalik ulit sa imperishable Word of God. Ibig sabihin, I'm giving you back life. Kaya habang lumalayo at hindi tayo sumusunod sa Diyos, hindi natin nakita yung buhay. Kaya when we read the Scripture, kaya nagiging patay, kasi we read the letters, but not the spirit of the letter. Kaya once we read the spirit of the letter, which is Jesus Christ, kaya sabi ng Lord, Moses, the writings of Moses and the prophets, they wrote about me. He is the life. Kaya pag nakita mo ulit na in the lens of Jesus, yung Scripture, oh, kaya pala He died for me. Kaya pala may buhay ako ngayon because of Him. Kaya nagkakaroon ka ng uhaw to get to know Him more. Naalala ko, the first time I read the Scripture, naikwento ko na ito sa inyo, ay binato ko po yung Bible. Kasi nga, hindi ko maintindihan. Imagine nyo, Abraham begot Isaac. Isaac begot Jacob. Jacob begot Judah. Ano ba to ang bigat-bigat? Ang hirap-hirap. Hindi ko talaga maintindihan. Not until I got so tired in life, sabi ko, Lord, kung totoo ka,
kausapin ninyo ako. Kasi pagod na ako eh. Sa totoo lang, at that time, I was on the brink of killing myself. Sabi ko, Lord, pagod na ako kung totoo ka. Kasi isipin nyo, ang hirap ng buhay namin. Kasi sabi ko, nilikha mo lang ba ako para magdusa? Para maghirap? Sabi ko, ba't nyo ako ginagawang ganito? Ang alam nyo, ang bait ng Diyos eh. Kasi talagang nangungusap talaga siya eh. Una, nakwento ko na ito siya, nangusap siya habang naglalakad ako. Kasi 13 kilometers lang naman nilalakad ko mula sa eskwelahan pa uwing bahay. Tanghali naman yun. So habang naglalakad na ganyan, ba't kami pinahihirapan ng ganito? Bakit? Kaya lang yung mga tanong ko eh. Alam nyo, sumagot ang Diyos eh. May jeep na dumaan eh. Ang lakas-lakas ng sound. What am I living for if not for you? Pahina na kasi palayo na siya eh. Pero sabi ko nga, no? What am I really living for? Tapos, alam niyo, kala ko tapos na eh. May sumunod pa eh. Hindi ko alam talaga yung buong lyrics ha. Yun lang talaga naalala ko kasi yun lang talaga yung narinig ko eh. Tapos dumaan ulit. Do you know where you're going to? Wala na ulit. Kasi hindi pa traffic noon. Mabilis ang daan. Mabilis ang takbo ng mga jeep. Pero those questions somehow struck my mind and said, God, totoo ka ba? What am I really living for? I don't like what's going on in my life. Kausapin niyo naman ako. Kasi externally, we can be joyful. Externally, we can be celebrating. But deep within, alam nyo, you're so empty. As in, ito lang ba talaga buhay? Sobrang nakakapagod. Kaya nga sabi ko, God, totoo ka ba? At nung nabukas ko yung Bible, hindi pa ako marunong, buti na lang totoo ang Diyos at nangungusap. Ang nabasa ko, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Kaya hindi ko siya makalimutan. Mula nun sabi ko, God, bigyan mo ako ng bagong buhay. I want to be one with you. Talagang pinag-pray ko yun, tapos alam nyo, bigla na lang, sobrang pagkagusto ko salita ng Diyos. Ang ganda pala nito, ang ganda pala nito. Sabi ko, ba't ngayon ko lang ito nakita? Ba't ngayon ko lang nakita? Kaya hanggang ngayon, I read the scripture 2.5 times a year. From different version. Bakit? Para lalo ko pang mapamiliarize ako, ang ganda talaga ng salita ng Diyos. Sa tagal ko na naging Christian, hanggang ngayon, sobrang excited ako sa salita ng Panginoon. Hindi ko maintindihan. Why? Because I find life in the Word of Christ, in the Word of God. Bakit ko nasabi? Ang dami nating hamon sa buhay. But without the Word, encouraging us, telling us what it really means to live, mapapagod tayo. Hindi tayo tatagal. Kaya ganun na lang sinasabi ng Lord sa atin. Makinig ka sa akin. Sabi niya, bakit? Kasi dito pa lang sa salita ng Diyos, makikita nyo that concerning the salvation, the prophets who spoke, doon pa lang, wow! From the very time God promised, alam kong tapat siya. Sabi niya, that was to come to you, search intently with the greatest care. Iningat-ingatan niya. And there you will see, may problema ka, mababasa mo, wow! Si David, meron siyang kaharap na Goliath. Tinalo niya because of God. Kaya kahit anong Goliath na sakit yan, kahit anong Goliath na problema yan, kahit anong Goliath na utang yan, kahit anong Goliath na yan, my God is able to deal with that Goliath. Nakakandi na, kung yan yung Goliath ng insecurity, Goliath ng problema sa relationship, my God is able to overcome. I just need to trust my God. Pag nakita mo, wow, Lord, ang dami kong problema, hindi ko kayang harapin to. Nakita mo si Gideon with 300. Then, he was able to conquer 130,000 Midianites. Biglang, wow, my God is greater. Diba? Kaya doon mo maintindihan, Lord, thank you. Help me to know you more. Kaya ma-excite ka to love the Word of God. So don't read the Word of God just to increase the knowledge. Don't read the Word of God just to finish the Bible. Read it to know God. Kilalanin mo lalo si Jesus. Meron akong guidelines sa ginagamit. Alam mo kung ano yun? Space pets. Sino sa inyo mahilig sa pets? Pets, di ba? Mahal na mahal yung mga pets. And imagine a pet coming from heaven. Kaya space pets. So every time you read the Bible, you ask yourself, is there any sin to confess? Meron bang pinapakita ng Lord sa akin na kailangan ko ikumpisal na kasalanan? Is there a promise to claim? Diba? Is there an attitude to change? Diba? Is there a command to obey? Is there an example to follow? Nakuha ninyo? Ano yung pets? Principle to live by. Error to avoid. Things to thank God for. And something to always worship the Lord.
Space bet. So every time you read, ano sinasabi? Bakit ko ino-worship sa Lord? Because the more I get to know Him, I worship Him. Kaya masasabi mo, Lord, I worship you not because of what you did, but because of who you are. Naintindihan po? Kaya when you read the scripture, it's so exciting. Kung gusto nyo, lagyan nyo, space bets. Lapatan nyo lang. Hindi nyo kailangan fill upan lahat. Di ba? Kung ano lang meron. And live by it. And nakikita nyo, wow, makita nyo yung pagbabago, excitement sa buhay natin. Kaya naman, sabi ng Lord, tingnan nyo, ayan, rid of yourself of all malice, deceit, hypocrisy, envy, slander of every kind. Like newborn babies crave for pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have, look at the words, tasted that the Lord is good. Grabe, no? Yung ang sarap ni God. Naalala ko yung mayroong mama na nagtuturo, talaga sinisiraan niya si God, sabi niya, God is not true, sa convention ng mga pastors, ha? Di totoo si God, kalokohan yan. Tapos alam nyo, biglang may mama. So, do you have any question? Tahimik lahat. Biglang may mamang tumayo. Black pastor, minister. Taba-taba, umakyat. I have a question. Tapos umakyat siya, dala-dala niya. I may not be able to articulate what I want to share with you or ask you, but kinuha niya apple niya, kinagat, and I cannot explain, I defend what I believe the way you did it. But I have only one this question. Naubos siya ng apple. Is my apple sweet or bitter? How can I answer that? Paano ko masasagot yan? Ikaw kumain. Exactly. You will never know God unless you taste Him as indeed He is good. Kaya read to know God. That you yourself will say, yes, God is good. Kaya hindi mo lang ipapasa yung pananaw. Papasa mo si God. Kaya yun ang exciting dito. Yun ang amazing dito. Kaya alam po ninyo, itong nakakatuwa. When we say we love God, ang sinasabi natin, ito, that He is our Lord. Because every time there's storm that would come, it's just a matter of when. It's not a matter of if, when. Darating at darating yan. Sa buhay natin, laging may storm na darating. Ano sabi ng Lord? But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great loss or a great crash. Why? Hindi kasi talaga totoong sinusunod si Jesus as His Lord, kundi inaalam lang ang turo. Kaya yun ang katotohanan na kailangan nating matutunan sa buhay. Now let me just share this with you. Sabi ni A.W. Tozer, which he beautifully said, let us start reading our Bibles with the thought that God means exactly what He says. Kaya pag sinabi niya, hawakan natin. Hawakan natin. Kasi totoo siya. Totoo siya. Di ba? Now, let me just share this with you before I proceed to the next point. Si Mary Jones, itong amazing, in the 1900s, actually it was during the 1800s na nakilala niya si Jesus at 8 years old. Tapos sa sobrang tuwa niya when she learned to read the Bible, gusto niya magkaroon ng sarili niyang Bible kasi nakikishare lang siya eh. Sabi niya, Lord, ang mahal ng Bible. Gusto niya sana yung sa translation ng Welsh. Yung Welsh kasi, gusto ko yung Welsh translation. Ang mahal. Talagang hindi niya ma-afford. Iniipon niya taon. 3 years ipon siya, wala pa rin. And sabi niya, ang tangi mo lang pag-asa. Sabi niya, just to get the right name. Sabi niya, ang tangi mo lang pag-asa is to go to Mr. Charles. Sabi niya, because she can give you a Bible. But itong problema, he is 20 miles away from your home. 20 miles! Now, imagine nyo kung gaano kalayo yun. Now, ito po, naglakad yung bata, barefoot, pumunta doon sa bahay, hinanap niya si Mr. Charles. At nung nakarating siya doon, sobrang saya niyang nakakuha siya ng sarili niyang Bible. And the story was spread throughout Britain. At dahil dito, there was a society na nabuo, na pamumunan ni William Wilberforce, na para lang mag-print ng Bible na affordable sa marami. Itong batang to, she could not afford, but she was willing to walk by miles. Tayo,
Ang palad natin, because of her, ang Bible napaka-readily available sa atin. Downloadable pa. Nandyan na sa mga, pero hindi pa rin natin binabasa. And if we say that the Bible is the Word of God, bakit hindi natin binabasa? Ang laking disconnect, no? Tarararan. Naintindihan niyo po? Kaya magtataka tayo, bakit ang buhay natin gulo-gulo? Ang sarap ng buhay. Hindi siya mahirap. Minsan, mali lang ang ating pinamumuhay. Go back to the Word. Trust the Lord. Hindi mo makita agad yung effect, but you will see. Grabe ang buhay na binibigay nito. Dahil, man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. If 2026 is going to be different, it won't start with the new resolutions. It will start with new thinking shaped by Scripture. Nagkakaintindihan tayo. So, with that in mind, let's share God. I-share natin si God. Tingnan mo sabi sa 1 Peter, in all this, they are surprised that you do not run with them into the same excesses of dissipation. And they malign you. No, itong amazing, no? Nagbago ka. Tapos sisiraan ka pa. Bakit ganun? Kasi nga, faithful living invites surprise and resistance. Alam mo, hindi ko mo, bigla kang, kasi sa totoo lang ganito yan. Yung mga taong nagagalit sa atin, gusto rin nilang magbago. Kaya lang hindi nila alam kung paano. Kaya, ang gagawin nila, sisiraan ka. Bakit ka nagbabago? Hindi dapat yan. Dapat pare-para tayong sira buhay. Are you following? Kaya nga, faithful living will eventually feel foreign. Ang labo nito para hindi yan makatotohanan. Totoo ka ba talaga o nagkukunwari ka lang? Di ba? Kasi, yung holiness always looks strange before it looks attractive. Kasi hanggat hindi nila mismo maintindihan, hindi nila ito ma-appreciate. Kaya nga sabi niya, anong gagawin mo? Kaya sabi niya, but they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. Kumbaga, don't be pressured with what they say because at the end of the day, si Lord pa rin ang judge. Siya pa rin ang judge. Hindi naman sila eh. Si Lord pa din. At itong nakakatuwa, dahil naintindihan mo that they too will give an account to God, ayaw mo rin silang mapahamak. Kasi ano sa isay ng yaman din sa lupa kung ang kaluluwa mo forever, for eternity, sinisira ng impyerno. Ano ba yan? Nakakatuwa ba yun? Anong kwenta nung okay, nag-i-enjoy ka sa pambababae mo ngayon? Ilang taon lang yan. Una, hindi pa sa eternity pinag-uusapan natin. Tatanda rin yan, papangit din yan. Sorry ha, pero totoo naman yun eh. Hindi naman forever maganda yan. Magkakaguhit-guhit din ang mukha niyan. Kahit anong pahid nila ng BCO, magmumukha pa rin coconut yan. Naintindihan ninyo? Manunuyo pa rin yung dating berding buko, magiging brown pa rin yan at maraming magkakabuhok-buhok na hindi mo maintindihan. Bakit? Kasi walang taong hindi tatanda. Tingnan nyo lang yung katabi nyo. Di ba ang bata niyan dati? Pero ngayon, kahit ano pang sabihin natin, tatanda at lilipas din kayo. Yan ang malungkot na katotohanan. Kaya, haharap tayo kay Lord. But sana kung ganun lang, harap ka pa kay Lord. Ano kaya ang sasabihin sa atin ng Panginoon Diyos? You see, gospel proclaim so people may truly live. Gusto natin silang mabuhay. Katingnan nyo, sabi niya, for the gospel has for this purpose been preached even to those who are dead, that though they are judged in the flesh as men, they may live in the spirit according to the will of God. Bakit importante yan? Kasi itong mga taon to, naging Christian sila, they follow the Lord, and since they believe in God, kahit na pinagpapatay sila ng mga tao because of their judgment, sabi niya, but they live because they believe in God. They believe in Jesus. Kasi sabi niya, at the end of the day, na-judge sila ng flesh as men, but they may live in spirit according to the will of God. Bigla magpapasalamat sila, Lord, thank you. Thank you sa pag-share mo ng gospel sa akin. Thank you. Dahil dito, nandito ako sa Panginoon Diyos. Are you following? Pero itong amazing. Tingnan nyo ha. Kaya relax lang kayo. Si A.W. Tozer nag-attend na isang funeral. At sa funeral service na yun, sabi niya, na-notice siya, sabi ng pastor, and our brother is now with the Lord. Sabi niya, I could not understand what he was saying. Sabi niya, bakit? Hindi ko nakitang uhaw sa salita ng Diyos ang brother na yan.
Hindi ko nakitang excited yan to worship the Lord. Hindi ko nakitang excited yan to serve the Lord. Paano niya masasabing siya ay na kay Lord? Pag-isipan niyo mabuti. Kung hindi ka excited kay God ngayon, paano ka magiging excited pag namatay ka? For sure, you will never be excited. Hindi magkakaroon ng pagbabago. Oh, excited na ako ngayon. Hindi mangyayari yan. Kasi ang ating relationship sa Diyos, tuloy-tuloy kaya sabi ng Lord, lalapit sa Kanya, in the last days, many will come to me saying, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Alam niyo ba ibig sabihin nun? Yung Lord, 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 ibig sabihin, pag inuulit yung tawag, close kayo, close. Diba, kunyari, si Len. Ibig sabihin, close kami. Nung sa kultura ng mga Hudyo, Len, close kayo. Ito, Lord, Lord. Sabi niya, don't pretend that we're close. Kaya sabi niya, tinama, depart from me, I never knew you. Akala ko ba all-knowing ang Diyos? Yung word na I never knew you, hindi tayo close. Kasi yung word na know is intimacy. Hindi tayo intimate. Kaya sabi niya, huwag ka na magkunwari. Kasi in the eyes of men, lapit na kay God to. Performing miracles, casting out demons, healing the sick. Wow! Malapit kay God dyan. Sabi ni Lord, hindi nakikita dyan yan. Only those who do the will of my Father. Kaya, according to the will of God, only those who do the will of my Father will enter the kingdom of God. Close ba kayo? Ano bang will ng Diyos? For us to be close with God and to bring people closer to the Lord. Are you following? Kaya yun ang mandate ng Diyos. Kaya kung tayo hindi excited sa Diyos, don't expect na pagdating natin at namatay tayo, excited tayo makita si Jesus. For sure, matatakot pa nga tayo eh. Naintindihan? Kaya nga itong sinasabi ng Lord. Kaya alam nyo, sa buhay, it's either we conform to the world, to the circumstances, to the culture, or we will change the culture. Kaya it's either you are a thermometer or a thermostat. Ang thermometer Christian, siya yung sumasabay lang sa anong ihip at init ng kultura. Sasabay lang sila. Pero ang thermostat na Christian, babaguhin nila ang temperatura ng silid. Are you following? Tanong mo sa katabi mo, thermometer ka ba o thermostat? Diba? Sa pamilya, sasabihin, ang gulo-gulo ng pamilya namin. Huwag ka mag-alala, thermostat ka. Ikaw ang babago ng kalalagayan ng pamilya mo. Diba? Ang gulo-gulo ng eskwelahan namin. Thermostat ka ba, thermometer? Mamili ka. Ang gulo-gulo ng opisina namin, thermostat ka ba o thermometer? Ang gulo-gulo ng bayan namin, thermostat ka ba o thermometer? I pray that we are thermostat because we have the power from the Spirit of God to change. The power to bring change in our surroundings because we are the salt and light of this world. Kaya huwag natin kalimutan kung sino tayo. So paano? Ang sabi niya, kasi the end of all things is near. Therefore, be of sound judgment, sober spirit for the purpose of prayer. What Peter is reminding us is this. Itong taon na to, pray for one name. Pray as in for one conversation. 1 year. Each one. Raise one. Yun ang ating prayer. Lord, tulungan mo ako that we may, every one of us, isa lang. Not that we will double our numbers, kunit makapag-grace kami ng isa that we will see a soul saved in eternity. Diba? Isipin mo yun. Hindi naman kinaawa sa Pilipinas. Ang hihirap ng mga tao, tapos sa impyerno pa pupunta. 120 million Filipinos. Maawa naman tayo. Kaya, yan ang iniiyak ko sa Diyos. Lord, kaya minsan, nung feeling ko na parang mamamatay na ako, sabi ko, God, 1 buwan na ako nagbe-vertigo. Ano ba ang problema? I was so down and I was asking God, kasi nabasa ko, for me to live is Christ and to die is gain. Because I'm excited also to see Jesus, I want to die. But because I want to still reach out and help you in your spiritual growth, I want to live. Bigla ako tinanong sarili ko, Lord, ba't ba ako gustong mamatay? Dahil ba napapagod na ako sa sakit ko? O dahil gusto ko lang makita ka na? Mag-isipan nyo. Yung iba, gusto ko na mamatay dahil ko utang. O ganun. Dahil, Lord, gusto na kita. Pero, Lord, gusto ko ba talaga mabuhay dahil gusto ko pang makatulong sa ibang tao at makaabot sa mga kaluluwang gusto nyo iligtas? And I praise God. He answered my prayer. Nahanap yung sakit ko. At, wala na akong vertigo. Praise the Lord. At alam nyo kung anong dahilan? Kayo. Hindi, joke lang. Hindi kayo. Pero alam nyo, ang nakakatuwa ang Diyos. Bakit? Sabi niya, you still have souls to reach out. You still have souls to reach out. Yun ang hamon ng Diyos sa akin. Kaya yun din ang ating prayer. Bawat isa,
God is not telling you to reach out to everybody. He's just asking you to reach out one. Every year. Pray natin, Lord, pag-pray ko. Now, tinan niyo po kasi alam niyo, kapag gusto at naiintindihan bakit, maraming dahilan. Pero pag ayaw, ang daming paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Tama ba? Naalala ko tong ali na to, nabulag siya. And he wants to share the gospel because sobrang tuwa niya sa Panginoon Diyos. I am maybe blind, but my spirit is, sabi niya, has a clear vision. Alam niyo, ginawa niya, kumuha ng Bible. Nilagay niya sa John 3:16, tinaturin. Saan yan John 3:16? Pupunta siya sa mga tao. Ay, tulungan mo ako, bulag ako. Hanapin mo nga yung John 3:16. Yan. Tapos sabi niya, pwede mo bang basahin para sa akin? Opo. Anong ibig sabihin, iho? Ganyan ba? Ganito po, sabi dito, ganito. Kayo ba, tinanggap mo na rin ba si God? Naniwala ka ba sa Kanya? Hindi pa po. Paano po ba? Doon siya nagsishare ng gospel. At ang dami niyang na-share na mga tao because she was blind. And alam niyo po, ano excuse natin? Matanda na ako, hindi na ako makapagsalita ng maayos. Alam mo, minsan sabi ko, the Lord loves you, wala na akong ngipin, hindi na napaintindihan. Wag. Sa totoo lang, minsan hindi salita ang kailangan nila. Katotohanan mula sa ating buhay. Naalala ko isa sa mga atheist na nag-attend sa apologetics ni Alexander McLaren. Nung umuwi siya, lumapit siya kay McLaren on the last day ng kanilang series. Sabi niya, I'm now a Christian, a follower of Jesus. On what topic that really challenged you and really brought you to the Lord? Sabi niya, no. It was the old woman whom I helped crossing the street. Kasi nadapa, tinulungan niya. Sabi niya, pero I saw the joy in that person. Sabi niya, do you know my Jesus? Sabi ng matanda, you should know Him. Don't ever allow the night to end without knowing Jesus personally. And because of such joy, sabi niya, I came to know the Lord. Alam niyo, minsan hindi naniniwala ang tao sa atin. Hindi nakikita sa buhay natin. Tayo, alam niyo, si Lord, pagpagod ka, bibigyan ka ng pahinga, pero yung mukha mo hagad na hagad. Pagpagod ka, sa totoo lang, the Lord will give you rest. Pero hinang-hina ka din. Diba? At saka, ang saya-saya ng Christian. Alam mo yun? Walang katunayan. Di ba? Kaya doon mo palang alam na malayong-malayo sila sa Panginoon Diyos. Kaya I challenge you. So I pray that every one of us, kaya eternity, remember, does not make life meaningless. It makes it urgent. Kaya naman, we are to live for God. Why? Urgent love in urgent times. Tingnan nyo, bakit urgent times? The end of all things is near. Hindi nyo ba napapansin? We are getting nearer to the end. And sabi niya, therefore, be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. Ano sinasabi niya? God wants us to have clear thinking. No? Serious prayer. Yun ang gusto niya. Kailangan maging seryoso tayo dito. And look at what he said. Above all, keep fervent in your love for one another because love covers multitudes of sins. Habang pinapersecute tayo, hindi dapat tayo magkakalayo, lalo tayo magtulungan. Habang maraming mga pagsubok, handang nahahamon tayo with moral confusion, lalo tayo nagtutulungan, nagmamahalan. And we can exercise that through small groups. Kaya we encourage everyone to join. Bakit? So that we can exercise through love. Bakit ang sabi ni Jesus? By this all men will know that you are my disciples because you have love for one another. At hindi lang yun. Sabi niya, be hospitable to one another without complaint. God wants us to what? Yung bang opening our life, not just our home. Talagang we want people to be welcome. We want people to sense, eto yung totoong Christians. As each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Ano sinasabi ng Lord? Lahat tayo may gift. Kung mayroon kang gift speaking, gamitin mo. Gift of service, gamitin mo. Whatever gift it is for what? Do all things that God may be glorified through Christ Jesus. Ano sinasabi niya? God wants us to be self-controlled minds, sober prayer lives, and gift stewarded for God's glory. Huwag natin gamitin yung gift natin para sa sarili nating kapakanan. It is for God's glory. Now, bibigyan ko yung example. Alam niyo, meron tayong kapatid, praise God. Siya po ang naging MVP ng UAAP. Itong recent lang. And alam niyo, I thank the Lord for that gift. At yung gift na yon, He used it for the kingdom of God.
Let's hear him live to testify about how the Lord used him and how the Lord caused him to speak for Jesus. Di ba? Andito po si Michael Phillips. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko po ibahagi ang aking testimony sa pamamagitan ng Tagalog. So sana maintindihan niyo ang aking Tagalog po. So sobrang blessed po ako na lumaki ako sa isang Christian household na may dalawang parents at may dalawang akong kuya na pinakilala sa akin kay Jesus at an early age. So I grew up with a relationship and knowledge of Jesus. However, for many, many years, I struggled deeply with lust, sexual sin, and especially pornography. It covered me neck deep in shame, regret, and total darkness. Talagang madilim yung buong mundo ko. I would sin, feel horrible about myself, promise not to do it again, only to fall into it time and time again. Paulit-ulit ito nangyayari sa akin. It became a cycle that I could not escape. I was very afraid to tell anyone, not even my own family, because of the immense shame I felt. To make matters worse, I kept hearing so many voices from the enemy telling me, "You're a hypocrite. You will never stop this. You cannot escape wallowing your shame." I'm sure na marami sa atin narinig yung boses na yun. I realized that I was trying to fight a spiritual battle with worldly weapons, and I could not defeat this battle on my own. By God's grace, He moved mightily in my life. God spoke to me through a famous Christian song entitled Oceans. I felt His presence, embrace, and comfort. He assured me that He is with me. I cried so hard and begged Jesus to save me from my pornography addiction. Through that powerful encounter with Jesus, I was reminded that I am no longer a slave to sin and I belong to the Lord. I decided to surrender my life to Jesus Christ fully, and by God's grace, He has granted me freedom over my struggles. Praise God, praise God. Fast forward a year later, I had just graduated from Homeschool Global, entered De La Salle University, and I was preparing for my very, very first season in the UAP. So during this season of my life, I felt God speaking to me. Sinabi niya po sa akin, "My son, I will give you a platform, and I want you to use it to spread my name and my glory." Now from that moment, I knew ito na yung purpose ko sa buhay ko. Ito na yung calling at ito na yung trabaho ko para sa kingdom ni Diyos. To use basketball as a way to preach the gospel of Jesus Christ. Praise God. I wanted to use every single opportunity that basketball gave me to speak about what Jesus had done in my life and how He saved me from my sin. When I entered LaSalle, I was blessed to come across Elevate Taft. So Elevate is CCF's youth movement. They were worshiping and doing Bible studies in the middle of campus. It was there that I met Hans Tan and AJ Sion. They would always visit me and the team after our trainings. They would pray for us, they would guide us, and share God's word with us. Kaya ang tawag namin sa kanila, ang prayer warriors namin. In fact, they were one of the major reasons why I was so encouraged to be vocal about my faith on and off the court. Now, fast forward ulit. During the UAP season 88, my very last season in the league, our team experienced many trials. Ang dami talaga nangyari, ang hirap talaga yung pinagdaanan namin nitong season na to. Daming injuries, madaming suspensions, daming nakasakit, losing streaks, and mountains of self-doubt. Not only was I doubting my basketball skills, I was starting to doubt God's plan in my life. However, in the midst of the storm, Jesus reminded me of this verse in James 1:2-4, which says, "Consider it all joy, my brethren,
when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Truly, we will never go wrong when we persevere and trust the Lord. The valleys during that season prepared us for the peak that Jesus was leading us to. Jesus allowed us to go to rock bottom to show us that He's the rock at the bottom. And finally, praise God. And finally, when the dust settled, the trials finished, and the battle was over, Jesus Christ blessed us with the championship. Now, this was a feat that was utterly impossible through our own strength. It was God who brought us out of that storm. It was God who woke us up every day with the energy and the passion to continue training and to continue grinding, even with no clear future in sight. It was God who did. That is why, when it was all said and done, nung natapos na lang lahat, we chose to proclaim the name of Jesus Christ above all. Jesus won the battle. Jesus won the championship. He is the reason why I'm victorious over my struggle with lust, and He is the reason why our team got the victory. So please ask to continue to pray that God will keep me free from sin and that I will pursue His call in my life, to give Him glory in every platform that He gives me. Ako po si Michael Phillips, and to Jesus my King be all glory, honor, and praise. Maraming salamat po. Praise God, praise God. Ayan, praise the Lord. Ito po isang bagay, no? Napansin niyo po ba that He has that authority to speak because He also lived out the truth of the gospel. Kasi nga, minsan share tayo ng share, tapos iba naman ginagawa natin. Kaya siya naman po, tingnan niyo, excelente sa kanyang laro. Kasi nga, naglalaro siya para sa Panginoon Diyos. Amen po? Kaya napaka-importante ito. Ito mga kapatid, ang ating pong buhay ay hindi po para lamang sa ating sarili. Kasi nasabi ng Panginoon Diyos, He desires for all of us to use our gifts for what purpose? That God may be glorified. Hindi ka binigyan ng gift para lang sa iyong sariling kaharian. The goal of the gift is not visibility para maging sikat tayo, but worship. It's doxology. Every believer, remember, is gifted not to impress people, not to build our own kingdom, but to serve one another and glorify God through Jesus Christ. Live so God is seen through Jesus. Now, let me tell you this. In 2026, we likely bring increase in moral confusion, cultural pressure, spiritual apathy, gospel resistance. But katulad ng sabi ng Panginoon Diyos, we can only face this not by hiding. Kaya sabi ni Peter, don't hide. But instead, live deliberately, love deeply, and speak faithfully. Paano? I want you to read about God. Let His Word reshape you. Share about God. Let your life provoke holy questions. Magtatanong talaga sila. And live for God. Let every gift serve His glory. Let me end. Meron po isang mama, faithfully attending the service. Lagi po siya nandyan. Ang problema ho, isang araw, hindi na siya dumating. So, he was there, same seat, every Sunday, hanggang sa he passed suddenly. At the funeral, ang co-worker stood and said through tears, I worked next to him for 14 years. I knew he went to church, but I didn't know he knew Jesus. The tragedy wasn't that he died. The tragedy was that someone lived next to a Christian and never met Christ. Now imagine, sa harap ni Jesus Christ, tatanungin ka, who did you bring with you? And why did they did not believe? Why? Kaya yun ang malaking mga tanong sa atin eh. Kaya let's live for God's pleasure. Hindi natin kailangang pilitin ng tao. But as they see that we live for God's smile, for sure, they too will desire
to be with Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam ng iyong totoong kalalagayan, ang iyong totoong relasyon kay Jesus. Kung hindi ka excited kay Jesus ngayon, hindi ka excited to know His Word, hindi ka excited to worship Him, hindi ka excited to serve Him, and hindi ka excited to tell Him to people, how can you be sure na you will be excited when you are with Him in eternity? Paano ka makakatiyak? Kaya ho ngayon, alam mo naman ang totoo mong kalalagayan. Huwag ka na magkunwari. You know also the emptiness that you are suffering from. Alam mo rin yun. At hindi lang sa mga tao nandito, kundi sa mga nasa online. Alam mo pinagdadaanan mo. You may be smiling, laughing, celebrating, but deep within you, you know how empty you are. And God wants to save you. God wants to save us. God wants to give us meaningful life. God wants us to be with Him in eternity. But you have to be humble. You have to admit your need of Him. Kailangan mo aminin, Lord, kailangan kita. Lord, patawarin ninyo ako na nabubuhay ako independent from you. Lord, tulungan niyo po ako na hindi ko po habulin ang kayamanan, hindi ko po kailangan habulin ang mga bagay na inaakala ko magpapasaya sa akin, kundi kayo ang aking tunay na mabuhay ako para sa inyo. At salamat na hindi nyo kami pagkukulangin at hindi kailanman kami, Panginoon, hindi nyo kami iiwan tulad ng iyong pangako. Kaya naman we are confident to face 2026 because if God is with us, who can be against us? Kaya be honest to God, Lord, kailangan ko kayo. If God is speaking to you, be humble. Express your humility by raising your hand to the Lord and say, ako po yun, Lord. I need you. Yes. Huwag kang mahiya. Taas mo kamay mo sa Panginoon. Yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Kahit sa mga nasa online. Yes, thank you, Lord. As you raise your hand, sabi mo, Lord, reveal yourself to me. I need you. Thank you for dying on the cross for my sin. And thank you, Lord, that you rose again from the dead to give me a new life. Kaya naman, Lord, mula ngayon, I want just to live for you. I want to live for your pleasure. Tulungan niyo ako. Bigyan mo ako ng uhaw sa iyong salita. Bigyan mo ako ng kaunawaan that I may know your will. And Lord, tulungan mong mag-discover ko rin yung aking gift para maiambag ko sa ibang tao. Para maging papuri ako sa inyo. At higit sa lahat, tulungan mo rin ikwento ko sa iba, sabihin ko sa iba, ang natagpuan kong kaligtasan mula sa inyo. Na sila rin ay makaranas ng pag-asa ng kawalang hanggan mula sa iyong anak na si Jesucristo. Salamat po, Panginoon, na totoo kayo sa iyong salita, sa iyong mga pangako. Kaya naman, Panginoon, tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ang kalooban niyo ang maghari sa buhay ko. Thank you, Lord. Lord, empower your people with your Holy Spirit. And I pray for every family we represent. Allow your blessing of peace, a blessing of joy, a blessing of your manifest presence to be upon all of us. In the mighty name of your Son,